Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Pangitain o prediction niya ano ang posibleng mangyari kay PRRD sa Netherlands at ito naman sa Administrasyong Marcos, anong gagawin nila. Kaugnay ito sa petisyon o writ of habeas corpus na isinampa ni Mayor Baste laban sa gobyernong ito. Ito, sabi niya, kung manalo, di ba? Nag-iisip siya. Gusto niyang manalo. Kung manalo, ang petisyon na ito ni Mayor Baste at utusan ng Korte Suprema ang gobyerno na ibalik si Digong sa bansa, susunod ba ang ICC? Yan, ang laking question yan. Paano ang gagawin ng gobyerno ni BBM kung hindi sumunod? Di ba? Sakit ulo ni BBM yan. Oo nga, no? Parang, yan na nga sinasabi ko na itong desisyon ng administrasyong ito, yung pinakidnap, pinakulong, dinala si PRRD sa ICC, parang pinukpok nila ang kanilang ulo ng martilyo. Sabi ni Attorney Guanzon sa kanyang post kahapon, kung hindi payagan si PRRD ng ICC nga makalabas, dihado ang Administrasyong Marcos dahil lalong magagalit ang mga nakakaraming taong bayan. Kasi tingin ni Attorney Guanzon, mas marami talagang Pilipino na sumusuporta kay Tatay Digong. Magagalit. Kung i-release naman, lalong lalakas ang puwersa ng Duterte camp. Ngayon, hindi pinayagan. So, umaalab na naman ang damdamin ng mga nagmamahal. Milyones ang nagmamahal kay Tatay Digong. Pero tahimik lang. So, nakakapagtaka or nakakatuwa naman. Dahil pagkatapos ng sobra 8 buwan, yung petisyon na yan, writ of habeas corpus, ngayon lang inaksyonan ng Korte Suprema nung nagdesisyon ang ICC na ayaw i-release si Tatay Digong. Oh. So, nagmando na ang Korte sa respondents sa gobyernong ito na sagutin nyo within 30 days yung petisyon. Then, mamaya mag-decide kami. Kaya dito na tayo sa question. Sana, granting, nakunod, pagdasal po tayo, may pag-asa pa po ang ating Tatay Digong. Kung favorable ang desisyon ng Supreme Court, ang orders ng Supreme Court sa administrasyon is ibalik nyo si Digong dito. So, depende sa ICC kung papayag ba. Ano sa tingin nyo? Papayag ang ICC? Sa tingin ko, hindi. Kasi, ang ICC, kailangan nila ng... Kasi kakaunti naman ang nakakulong sa ICC. Ang daming pondo na natatanggap nila sa member countries. So, they need to justify their existence. Kaya, kung ako inyong tatanungin, hindi papayag ang ICC kahit, opinion ko lang ito, kahit ang Korte Suprema magdesisyon, paboran niya yung writ of habeas corpus, orderan ang administrasyong ito na ibalik, hindi papayag ang ICC. Kasi nasa kanila na. So kung ganon, nako, anong gagawin ng administrasyong ito? Wala silang magagawa. So ano ang reaksyon ng mga nagmamahal kay Tatay Digong? Lalong magagalit.
papalapit ng eleksyon. So, I don't know how fast na madesisyonan ang writ of habeas corpus petition na ito. I hope next year may decision na kagad. Talagang nasa alanganing sitwasyon ngayon ang administrasyon pagdating dito sa usapin ng paglabas ni Tatay Digong. Ang Duterte family, believe ako sa kanila eh. Statement nila nga, tinatanggap nila with a peaceful heart yung decision. So, yan ang ibig sabihin, may sila, may, anong tawag doon? Hindi sila natataranta. They still believe in God, of course. On His right time, gagalaw at gagalaw ang Panginoon for good. Romans 8:28. For in all things, God works for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Napatunayan ko na yan throughout my military career. Ang dami kong pinagdaan ng mga mabibigat na sitwasyon. Akala ko katapusan ko na. Akala ko end of my career ko na. Akala ko delikado na ko. Hindi pala. Lahat na masasamang nangyari sa buhay ko, now, as I realize, God has a purpose to develop my faith in Him, to develop my character. Talagang maasahan ang Diyos. So, palagay ko ito ang will ng Panginoon sa Duterte family at saka sa atin na naniniwala sa Diyos at nagmamahal kay Tatay Digong. Tinetest lang niya ang ating faith. Kaya, we need to persevere in prayer. On the right time, God, yung pag-aksyon na, He is never too late or too early. May right time siya palagi. So, masakit ang ulo talaga ng administrasyong ito. Whatever decision ng Supreme Court. Kasi nga, yung milyones na nagmamahal kay Tatay Digong, ano lang yan, tahimik lang yan. Pagdating ng 2028 yan, ibubuhos ng mga nagmamahal kay Tatay Digong ang kanilang simpatya, pagmamahal kay Tatay Digong, bobotohan nila ang kanyang anak. Kaya ako nakikita ko na. Kaya relax lang ako. Bahala, itong administrasyong ito until 2020, okay lang. Total, siguradong darating panahon, VP Sara ang magpresidente sa 2020. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para patayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video nito. Muna ni ang natagaan na mo gyero. So magatop na ni karon. Salamat yo, maka-atop na gyud ni karon. O karon mo na ni ang karaan nga balay sa natagaan na mo gyero. So mo na ni ang iyang atop nga kawayan lang. So karon nagpatindog siya og bag-ong iyang balay. O maupod ni dayon ang iyang gitukod nga bag-ong balay. Sumuni ang atupan karon sa hiro nga natag sa iyaha. Karon naman ni gid ni kuya sa pag-atop. So maayo na gid nga tan-awon ang iyang balay. Salamat sa Ginoo kay naa siya gigamit nga tawo nga mo'y maghatag og sin og salamat pod sa nag-sponsor og sin kay matarong na gyud among abuhan ani kay ang among atop sa abuhan kawan ra gyud kawayan na gaulan na naman. Salamat gyud kaayo sa naghatag og sin. Pila na day ka tuig ya ang imong abuhan nga kawayan lang? Murag
5 na ka tuig. O 5 ga ilis-ilisan ra ba kay di ta pag-afford og sin. Oo. Karon kay naa may naghatag og sin. Salamat kaayo. Oo, salamat kayo ya. Makita nato nga naa na gyud ang sin. Oo. Salamat kayo ya.